Mga kababayan, meron ako nakitang dalawang posts na parang kinakikitaan na natin ng bonggang-bonggang pangamba ang palasyo ng mga ahas. Diyos ko po, karimari-marim talaga po. Alam niyo ba, puro multo yung palasyong yan. May, di ba na-check ako sa inyo mga kababayan na di umano, yung, yung kaluluwa ng isang akla na nategi bumbum na, comment nyo agad sa comment section. Yung kaluluwa ng isang, para siyang akla kasi hindi siya talaga nakapag-asawa eh. Pinasunog siya ng kanyang kapatid. Pinakremate siya ng bungga-bungga para hindi siguro makita yung kanyang kalunos-lunos na itsura. Ang sabi ng kaibigan kong psychic, nandyan ang kaluluwa sa kamangyang. So, isa sa mga kaluluwang umiikot-ikot dyan, yung kaluluwa ng aklang yan. Baka nga sumapi na yan kay, kay Ngiwi, yung kaluluwa ng lentek na yan. Kaya yung, di ba, si Ngiwi parang naiba ang kulay. Parang naging hepa ang kulay niya, pero ewan ko ba. Anyway, so mukhang nakakaramdam na po ng takot ang palasyo ng mga ahas. Sa totoong kapangyarihan at totoong mga grupo ng mga tao na kayang lumaban sa mga magnanakaw at sa mga kurakot at sa mga sindikato sa pamahalaan ng Pilipinas. Okay? At yan po ay, walaan niyo kung sino. Sino ang mga grupo ng mga taong ito na kayang bumangga. Sila lang po ang kayang bumangga. Men in uniform, parang kasing labo na siya ng sabaw ng dinuguan. Na pumalag, right? Kasing labo na rin ng sabaw ng pusit, adobong pusit, yung inaasahan natin. Kasi ang gusto ng ibang makikisig, taong bayan ang mauna. Pues, ito pong grupo ng mga taong bayan ang pwedeng mauna talaga sa laban na ito. Ito po kahapon pinost. Ah, pinaalalahanan, ang dami no, pinaalalahanan ni Palas Kuning-Kuning ang mga OFW na maging mahinahon at isipin ang pamilya nilang nasa Pilipinas kasunod ng inilulunsad umano na Zero Remittance Week bilang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. So sa headline pa lang malinaw na ang pwedeng pumalag sa abusadong mga politiko ay kayong mga OFW. Ayoko man, pero mukhang papunta na rin ako dyan. Parang magiging OFW na rin ako mga kababayan. Kasi wala na akong choice eh. Alam niyo, ayokong dumagdag mga kababayan sa mga nangingibang bayan at naghahanap ng kapalaran abroad. Right? Gusto ko, kung kaya ko rin lang naman kitain sa Pilipinas, kahit na mas maliit kaysa sa kinikita. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong, hello po sa mga nasa Hong Kong, kung sila ay sumisweldo ng, say, 40,000 pesos a month, di ba? Bilang OFW in Hong Kong. Tapos ako, kaya ko namang kitain kahit na 25K a month sa Pilipinas, mas gugustuhin ko na sa Pilipinas na lang ako magtrabaho at manirahan kesa mapalayo pa sa mga magulang ko. Sa kakabiyahe ko mga kababayan sa kung saan-saan, di ba? Iba't ibang bansa na yung narating ko. Alam niyo bang may isa pa akong bansa na narating na hindi ko pa sinasabi sa inyo? Ang mga ate ko lang na buwanggang-bongga ang nakakaalam kung saan ito. At ang EDSA Friday Group. Or mangilan-ngilan sa EDSA Friday Group. Shout out. But, ayan, sa mga pagpunta ko sa iba't ibang parts ng mundo, at least sa Asia, no, na-realize ko na okay sa Pilipinas. Kung kaya mo namang kitain or kahit konting diferensya lang, kahit na mas maliit kaysa sinasahod sa ibang bansa, mas gugustuhin mong magstay sa Pilipinas. Hindi ka mapapalayo sa mga mahal mo sa buhay, hindi ka daranas ng matinding kalungkutan, alam yung pati bayan talaga ng loob. Okay? Itong 'di ba, maghanap ng trabaho abroad and tumira abroad or maghanap buhay abroad para lang makapagpadala sa Pilipinas dahil kung sa Pilipinas ka magtatrabaho isang kahig sang tuka ka, bago ka pa makaipon, bago ka pa makapagpaaral ng mga anak mo or mga kapatid nyo sa kolehiyo, 'di ba? Talagang kayod
kalabaw kang malala kapag nasa Pilipinas, unlike kung mag-a-abroad kayo. Ngayon, ang mga OFW, ito na lang yung nahanap nilang paraan para pagbantaan ang mga politiko sa Pilipinas. At ang Malacanang may babala rin sa inyong mga OFWs. Binabanggit ko na to, kayo ang may kakayahang bumangga at kumalaban sa mga demonyo sa Pilipinas. Walang iba kundi kayong mga OFWs. Bukang bibig ko na yan noon pa. Even ang tumulong sa amin sa EDSA, kayo yan. Okay? Kayo ang tumulong sa amin para ma-survive namin ng halos 10 araw mahigit ng pagpamamalagi namin sa EDSA. OFWs yan. Ang dai pa mga OFWs na gusto magpadala ng tulong, na ibigay na nga sa kung sino-sino, na scam na nga ng kung sino-sino, di ba? Nag-pretend na mga grupo sila sumama sa amin sa EDSA, yung pala hindi, napapunta na sa masamang kamay, pero never mind that, kayo po ang tumutulong. Mayroon ding mangilang-ilang tumutulong sa Pilipinas, no, nag-aabot ng pambili ng tubig, pagkain, pero iba pa rin po. Halos ipagpalagay nyo na 90%. Ayan nga po, kayong mga OFW ang nagbubuhat ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung walang nag-a-abroad sa pamilya nyo, tingin nyo makakasurvive kayo sa Pilipinas? Good luck. So, nagbabala ang iba't ibang mga OFWs all over the world na hindi muna magpapadala ng remittance sa Pilipinas. 'Di ba? At kayo po ay mapipilayan nyo ang ekonomiya natin. Kayo ang nagbubuhat ng economy, lagapak tayong lahat. Bakit? Napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw ang buwis ng taong bayan. Oh, may babala sa mga OFW sa sasali sa Zero Remittance Week para kay Duterte. Oh. Kung hindi, sabi ni nung spokesperson na anong tawag sa kanya? Anong tawag ko kay Auntie Claire? Anong tawag ko sa kanya nga? Ano nga? May term akong ginamit tapos parang narinig ko rin yung kay Malutikia or after kong nabanggit yon. Nako, nalilimutan ko. Nasa dulo ng dila ko. Anong ayon? Anong tawag ko sa kanya? Ala, comment nyo sa comment section. Meron akong term na ginagamit eh. Nalimutan ko na naman. Oh, para siyang bardagul ba? Pero mga ganong term. Maalala ko yun mamaya. Oh. Anong sabi ni Auntie Claire? Kung hindi sila magre-remit, kayong mga OFWs na nanonood at ang mga iba pang OFWs, kung hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lang po gobyerno ang maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Sa adikaso, sa press briefing, yada. Oh, si Enrile pumalag din, mga kababayan. Ito medyo may pagbabanta ito ha. Pwede raw, ang alam ko, pwede kayong buwisan daw ng gobyerno. Lintik na, pati OFW, bubuwisan nyo ang kita. Ay for sure, yung ibang OFWs, may mga taxes naman na binabayaran. Or I don't know, kung may mga, di ba, may mga income taxes kayong binabayaran. Kasi kami mga vlogger, mga kababayan, 2 beses kami tinatax. Kapag lumagpas kami sa threshold, may withholding tax na kaagad ang mga vloggers. Bago pa kami bayaran ng Facebook, hindi ako kumita sa Facebook ha, or bago pa kami bayaran ng YouTube. Ang alam ko Instagram meron din pero maliit lang. I don't know kung may kita sa Twitter. I'm not sure kung kumikita sa TikTok. Pero dyan, yung dalawang sikat, yung YouTube and Facebook. Sa YouTube, may withholding tax na kami. Ang laki nga ng withholding tax namin eh. Not sure if 25. Tinanong ko yung kay Attorney Nick pero more than that pa nga daw yata, parang may higit pa sa, I'm not sure kung magkano yung percentage, but may kinukuha na agad na tax ang US bago sila magbigay ng komisyon namin sa YouTube. Plus, kapag lumagpas kami sa 250,000 na income per year, dapat kami magbayad ng income tax sa Pilipinas. Almost double taxation yun, mga kababayan. 2 beses kami nagbabayad ng buwis pag lumalagpas kami. Kung sisipagsipagan ko, baka lumagpas ako sa threshold. Ay tamad ako. So, 1 beses pa lang naman akong binubuwisan, okay? So, ito ang babala ni Enrile. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders
Whoever advised OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. As I said before, for every action, there's parang ano eh, parang physics, no? For every action, there's always a possible counteraction or may reaction. Uh, if such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, gaganti daw ang Kongreso, Senado at Kamara, no? For instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. The OFWs are income tax free. Hindi raw kayo binubuwisa sa inyo. Alam nga, nasa abroad kayo, doon kayo kumikita, tapos bubuwisan pa kayo sa Pilipinas. Tigas-tigas naman ang mukha ng gobyerno ng Pilipinas kung gano'n, hindi ba? They do not pay travel taxes. O kami kasi pag nagka-travel mga kababayan, magkano ang travel taxes ngayon? Ang travel tax na binabayaran ko pag umaalis ako ng Pilipinas, umaabot yata ng 1,700 pesos. Exempted daw dyan ang mga OFWs. Ako bilang turista, pag lumalabas ng Pilipinas, 1,700 yun ng 1,700. Nakakapagtaka mga kababayan. Pagkababalik ako ng Pilipinas, wala namang hinihinging travel tax ang kung saan-saang bansang napuntahan ko. Hindi naman nanghingi ng travel tax ang Japan. In fact, may mga ano pa nga. Katulad ng pagpunta ko in Japan and in Dubai, meron silang yung tax return. Nung bumili ako ng jewelry sa Dubai, 'di ba? May may isasoli nila yung tax nung binayaran ko. Ibabalik nila yung certain percentage. Same in Japan, nung namili ako sa Don Quixote, ibinalik ng Japan yung buwis or tinax, anong tawag yan? I don't know, natawag na doon. Basta sinusoli nila. Mamili ka, 'di ba? Kung cash mo matatanggap or isi-send sa, I don't know, basta ganon. Paano ba? Like, isi-send nila sa account ko, bank account ko. Pero usually, ang kinukuha ko po ay cash. Japanese yen. Para may remembrance lang ako. Also, dirham. Ganyan. Libo yun ha, kung sa Philippine peso. Hindi rin daw po kayo nagbabayad ng airport fees. Ang mga OFWs, they are exempt from the documentary stamp taxes on the remittances. They are also exempt from filing income tax returns, ITR. In addition, hindi naman empleyado sa Pilipinas eh. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. So ibig sabihin pag hindi kayo kapag kayo naging OFW tapos ayaw niyo magpadala sa inyong mga kamag-anak kansilahin namin ang passport niyo kung hindi kayo magpapadala within ng 1 linggo. May pagbabanta. Hindi namin kayo bibigyan ng pasaporte kung hindi kayo magpapadala sa kamag-anak. Ay, gano'n! Paano kung yung kamag-anak mo adik? Paano yung kamag-anak mo winawaldas ang padala mo? Kasi ayaw mo magpadala, discretion mo yun eh. Kakancel ang passport mo? Really, huy! I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned. Diyos ko po. You're gonna get burned by it now. Ano ba ang kinakatakot nila mga kababayan? Baka mag-cause ito ng civil unrest or something. Mas stress ang hindi lang ang pamilya nyo, kundi ekonomiya natin. Pag wala kayong remittance, ano gagastusin ng mga kamag-anak nyo dito? 'Di ba? Parang mababalisa ang lahat sa Pilipinas rather. Mababalisa. 'Di ba? Matataranta. Hindi alam kung saan manghahagilap. At kapag nabalitaan nila mga kababayan na ang OFW ay lahat ng OFWs ay binoboykot ang pagpadala sa Pilipinas, mababalitaan hindi lang ng mga kamag-anak nyo, kundi ng mga kakilala na, ba't ginagawa ng mga OFWs yan? Ay kasi they are supporting Duterte. Diba? Gusto nilang ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, kaya ginagawa nila yung Zero Remittance Week. Kung ako nga ang tatanungin yung mga kababayan, dapat Zero Remittance Month. Buong buwan kayong hindi magpadala. Ganito ang pwede yung gawing technique siguro, no? Kasi syempre, medyo mabigat sa kalooban natin ang hindi magbigay sa ating mga kamag-anak. Lalo't pang matrikula yan, pangbayad ng mga utilities, di ba? Tubig, internet, ilaw. Ganitong gagawin nyo. Bago pumatak, kailan magsisimula yan? Yung Zero Remittance Week.
Baka magsimula sa 28 sa birthday ni Tatay Digong, isasakto nyo, di ba? Tapos buong linggo yun, baka pumatak ng April 4. From March 28, birthday ni Tatay Digong, to April 4, hindi ko alam yung exactong date, pero parang ganun eh. Isang buong linggong hindi magpapadala ang mga OFW sa Pilipinas. Di ba? Mapipilayan ang ekonomiya natin. Oh. Tsaka ano yan, tatawag ng ingay yan eh. So maybe ang gawin ninyo, kung kaya nyo pa, magpadala na kayo, like, 'di ba, in less than 48 hours magpadala na kayo at ipaliwanag niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Okay, simula ng 28 hindi kami magpapadala, tipirin niyo 'yan. Tipirin niyo, magpapadala kami ngayon. Kasi buong buong mundo, lahat ng mga OFWs nagkakaisa, hindi magpapadala ng isang buong linggo. Kasi na may birthday kayo, may wedding kayo, hindi magpapadala dahil ito ang pamamaraan namin ng pagbo-boycott sa ginawa ng administrasyon ni Bangag sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig. And mga kababayan, would you agree with me? Dapat zero remittance, hindi lang zero remittance week. Dapat zero remittance month. Buong buwan kaya kayo ng April huwag magpadala. O kaya naman buong buwan ng Mayo. After all, hindi naman lahat ng OFWs DDS. May mga pinklawan naman na OFWs. Eh di sila, magpadala sila kamag-anak nila kung ayaw nila makiisa. May mga OFWs naman na makabangag, makangiwi, di ba? Makakuting junior. Magpapadala naman sila kamag-anak nila. Basta tayong lahat ng mga pro-Duterte, huwag magpadala. At kapag ginawa nyo yan isang buong buwan, kung meron kayong ganyang, may ganyan kayong campaign mga kababayan, isuggest nyo kaagad na okay, magpadala tayo at sabihan natin ang ating mga mahal sa buhay, tipirin. Kasi isang buwan nating pipilayan ng ekonomiya ng Pilipinas bilang protesta sa ginawa kay PRRD. Kaya ba mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.